Bakit nga ba pinapahintulutan ng Panginoon ito? Mga napakalalakas na bagyo, earthquakes, volcanic eruptions, at mga issues sa bansa. Isa na dito yung korupsyon. Baka nagtataka lang kayo, ito ba ay God's purpose para pahirapan ng mga tao? O ito ay mga konsekwensya ng mga tao sa huling panahon? God is righteous judge. Lahat ng ito ay may kapahintulutan ng Diyos upang malaman ng mga tao na napakalapit na natin sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Listen to me. This message help you to pray for your relationship to God and for our country that you belong. Habang nalalapit tayo sa end times, ang mga sign na nakalagay sa Bible ay na-fulfill sa ating panahon at kailangan mong maging aware dito. Kahit ang issue sa korupsyon na hindi matigil-tigil dahil ito ay kabilang sa mark of a divine abandonment of God sa isang bansa. Number 1, arrogant leaders, liars, priests, idolatry. Kapag naging mayabang na ang mga leader ng bansa, hindi na tumatawag sa Diyos, makasarili, mga sinungaling, ang mga kinikilalang spiritual leader ay naging sinungaling na din at sumasamba sa mga kinikilala nilang hidwang Diyos. Ito ay marka na pag-abandona ng Panginoon sa bansa. Sa panahon ng Israel, ito ang standard na Diyos at hindi ito natatanggal kahit sa panahon natin. Ito pa rin ang pamantayan ng Panginoon kapag ang mga tao ay hindi na kumikilala sa Diyos ng Israel. Sabi ng Jeremiah 2 verse 5, "This is what the Lord says. What did your ancestors find wrong with me, that led them to stray so far from me? They worship worthless idols, only to become worthless themselves." To be specific, kapag ang tao po ay meron ng kinikilalang Diyos sa puso nila, hindi lang to about sa ribulto at sa mga bagay na nakikita po ng tao na sinasamba, kundi sinasamba na nila yung sarili po nila. Sinasamba na nila kagalingan nila, yung pagiging marunong at mayaman po nila. Kumbaga dito napapasok yung pagiging arrogant. At kapag ka ang leader ng bansa ay ganito na po, wala nang kinikilalang Diyos, isang sign po ito na pwede bumagsak ang bansa kasi hindi tumatawag ang leader ng bansa sa Panginoon. Kapag ang tao ay hindi na tumatawag sa Panginoon, meron na siyang kinikilalang Diyos, meron na siyang tinatawag. Kaya bumabagsak ang isang bansa, hindi dahil masama ang Panginoon, kundi hindi natin pinapahintulutan ng Diyos sa puso natin. At malayang-malaya ang kaaway na sakmalin tayo. Kasi ang sabi ng Bible, meron lang pong daan patungo sa kawan ng Panginoon. At yung mga hindi kawan ng Diyos ay lumalabas doon sa kawan niya. At kapag lumabas ang tupa doon sa kawan ng Diyos, malayang-malayang sakmalin ng lobo ang tupang ito. Ganon din kapag tayo po ay kumilala sa Panginoon at tumatawag tayo sa Diyos ng Israel. May protection po dito, pero kung hindi tayo tumatawag sa Diyos, wala tayong protection. Kaya nagkakaroon ng ganitong mga bagay. Kaya kung hindi ka lumalapit sa Panginoon at hindi ka tumatawag, sign po yun ng pride. Kasi ang pagtawag sa Panginoon is sign of humility. Nagiging arrogant ka sa ganitong pagkakataon. Kaya ka nakakagawa ng kasalanan. Kaya kaya mong magsinungaling. Kaya mong gumawa ng masama sa kapwa-tao mo. Bakit po? Kasi wala ka sa presensya ng Diyos. Dahil ang pagtawag sa Diyos ay paglapit sa presensya niya. At ang hindi pagtawag sa presensya ng Diyos ay paglayo sa kanyang presensya. Pangalawang sign, yung hindi mo pagkilala sa Panginoon at pagkalimot mo sa Diyos. Isa ito sa hinahanap ng Panginoon. Once na naranasan natin yung kabutihan ng Panginoon, hinahanap tayo ng Diyos. Alam niyo yung kwento dun sa 10 lepers? 10 yung pinagaling ng Panginoong Hesus. Pero isa lang po yung bumalik. Hinahanap niya yung siyam. Kaya sa panahon po natin ngayon, hinahanap pa rin ng Panginoon yung mga taong ginawa niya ng kabutihan. At meron bang hindi niya ginawa ng kabutihan? Lahat po tayo ay ginawa ng kabutihan ng Panginoon. Kaya kung ang isang leader ay nakalimot sa Panginoon at hindi tumatawag sa Diyos, isang sign ito na pwede tayong bumagsak. Kasi pinamumunuan niya ang isang bansa. At sa kanyang pamumuno, malakas ang impluwensya niya. Popular siya, may kapangyarihan siya. At pwede niya sabihin na wala siyang kinikilalang Diyos at nakakalimot siya sa Diyos. Pwede siya magpanggap na kilala niya ang Diyos, pero totoo nito, iba yung kinikilos niya. Hindi natin dapat sisihin yung ating Pangulo o yung isang tao na nakaluklok po sa ating bayan. Kumbaga, marami po ito. President, senators, Congress, bawat mga nakaupo po dito. Pinagpipray dapat natin na sila ay kumilala sa Diyos at tumatawag sa ating Panginoon. Kasi ano ang i-influence nila sa tao? Immorality, unrighteousness, injustice. Ano yung ibababa nilang mga batas? Makatao ba? Maka-Diyos at makabansa? Kaya kung ang isang leader o ang mga nakaupo po sa gobyerno ay may takot sa Panginoon, inaalala ang Panginoon, mabuting balita iyon. Pero kung ang mga nakalagay po na tao sa gobyerno ay mga hindi kumikilala sa Panginoon
at kinakalimutan ng Diyos, isang masamang balita po iyan. Katulad po ng nangyari sa panahon ni Jeremiah. They did not ask, "Where is the Lord who brought us safely out of Egypt and led us through the barren wilderness, a land of deserts and pits, a land of drought and death, where no one lives or even travels." Pangatlong sign, grasping materialization. Kapag ang mga nakaupo sa gobyerno ay sukdulan ng pagkasakim, dito kumikilos ang Panginoon. Nagiging alipin ng mga tao ng pera, nagiging ganid, walang haba sa paghubos ng pera, at ang masama nito, pera ng bayan, at ang hindi makatwirang pagbibigay ng upa sa mga trabahador. Nakuha ko na siguro yung attention mo. Dahil kahit yung mga tinatalakay na issue sa ating bansa about sa korupsyon, sa paggamit ng mga bagay na hindi naman sa kanila, ito ay kaban ng bayan, ito ay nakalagay sa Bible. Ine-expose ito ng Bible upang malaman natin kung ano ang dapat nating gawin. Who builds his palace with forced labor? He builds injustice into its walls, for he makes his neighbors work for nothing. He does not pay them for their labor. He says, "I will build a magnificent palace with huge rooms and many windows. I will panel it throughout with fragrant cedar and paint it a lovely red." Chance ko na rin po ito as an influencer na ipamahagi po kung ano yung nakalagay sa Bible. Na yung mga tinatalakay po ngayon sa bansa po natin na hindi matapos-tapos at napaka-unjustice po ng mga ginagawa po nila. Even alam na natin na harap-harapan nilang ginagamit yung kaban ng bayan, kinukuha po nila, bibili po nila ng mga personal na interest nila, which is pag nanako na po ito at pagsisinungaling, meron makatwirang Diyos. Tandaan po natin, nahaharap tayo sa hukuman ng Diyos, at kahit hindi pa tayo sa Bema Judgment of Christ at sa White Throne Judgment, dito pa lang po sa lupa pwedeng bumaba ang judgment ng Panginoon. Kaya natin nararanasan yung mga samot-saring kalamidad. Disclaimer lang po, sinasabi ko po ito hindi dahil sa ang lahat ng may kasalanan bakit tayo nakakaranas ng kalamidad ay ang gobyerno. Hindi po, ang lahat po ng nangyayari ay kalooban ng Panginoon at may kapahintulutan siya. Dahil bumababa ang mga bagay po na yan dahil sa mga tao. Kabilang na po dyan yung mga sibilyan. Dahil sa panahon ng Biblia, hindi lang leader ng bayan po ang mockers and liars, kundi kahit po yung mga mamamayan ng Israel. Ganoon din po, kung tayo po ay mamamayan ng Pilipinas, kailangan po meron tayong takot sa Diyos at hindi tayo kasama doon sa mga mockers at sa mga liars. Kasi ito yung huling pag-uusapan po natin. Naging katatawanan ako ng mga tao at patuloy nila akong kinukutya. Kapag nagsasalita ako, isinisigaw ko po ang mensahe nyo, Panginoon, tungkol sa kaharasan at pagkawasak. At dahil sa pinagtatawanan po nila ako at kinukutya, narinig ko ang pangungutya ng mga tao. Inuulit nila ang mga sinasabi kong nakakatakot ang nakapalibot sa atin. Sinasabi pa nila, ipamalita natin ang kanyang kasinungalingan, pati ang mga kaibigan ko naghihintay ng pagbagsak ko. Sinasabi nila baka sakaling madaya natin siya. Kung mangyayari iyon, magtatagumpay tayo at mapaghihigatian natin siya. Sa madaling sabi, mayroong propeta ang Diyos na pinapasabi sa bayan, which is si Jeremiah. At sa panahon po natin, hindi lang isa po ang propeta ang pinapadala ng Panginoon para magbigay ng mensahe, para ipalaganap ang gospel. Napakarami na po ang mga spiritual leader. Tandaan po natin mga kapatid, bakit hanggang ngayon napapakinggan nyo po ang pangangaral na ito? Dahil po pinaparating ito ng Panginoon. It's awakening mga kapatid, na kapag may narinig kayo nangangaral patungkol po sa katwiran ng Diyos, patungkol sa kabanalan, wag nating pagtatawanan, wag nating kukutsain, wag nating lalaitin, sapagkat pinadala yan ng Panginoon upang paalalahanan tayo. Ito yung kailangan po natin kahit sa bansa po natin. Mga mensahero, mga spiritual leader, pinapaalalahanan po tayo ng Biblia. Kasi kung ang mga tao ay sukdulan na po ang pagkaganid, puro na sinungaling, pagmamataas, puro na kayabangat, nakakalimot na sa Diyos, at ang bawat batas na binibigay at binababa sa mga tao ay karumal-dumal. Bukod sa korupsyon, ang divorce, euthanasia, abortion, same-sex marriage, homosexual perversion, total depravity, ito ay kabuang kasamaan po ng ginagawa na ng tao. At dito po kikilos na ang Panginoon para ibaba ang kanyang hukom. Pwedeng kumikilos siya pagdating sa kalamidad, na kung namamayari na ang kasamaan, hindi maaari kasi ang Diyos pa rin ang nagahari po sa mundo po natin. Sabi ng 1 John 4 verse 4, ang tinanggap natin ay mas malakas kaysa sa puwersang naririto sa mundo. Pilipinas, makinig ka.
Kung hindi tayo tatalikod sa kasalanan at hindi natin uumpisahan na lumakad sa kalooban ng Diyos, mapaparehas tayo sa mga bansa na ang Diyos nila ay ang mga sarili nila. Pagkatapos nito ay masasakop ng ibang bansa at mawawasak sila. Alam kong hindi mo gusto ang ganitong pangyayari sa bawat bansa. Wars, rumors of wars, famine, apostasy. We are in the last days. Do not forget God. Sinasabi ko po ito hindi para mag-condemn, kundi upang tayo po ay maging vigilant, maging prayerful. Sapat na po yung napakinggan po natin upang tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. Gusto ko mong pasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part ng video pong ito. Kung marami ka tanong, let me know sa comment section. Kung may natutunan ka at agree ka, follow ka po. God bless kapatid. Hanggang susunod pagkita po natin. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po. Hello subscribers! Gusto ko magpasalamat po sa inyo dahil ginagamit kayo ng Panginoon para i-expand natin yung kingdom ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, physically, sa services, ganun din sa online pag-release po natin ng mga doctrinal teachings, mga prophecy, mga prayer. God bless you po at patuloy na magamit ang buhay nyo para sa ikararangal ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Naniniwala po ako sa inyong generosity ay mas palalawikin pa ng Panginoon ang inyong mga pinagkakakitaan sa maliit o malaki mang bagay na ibinibigay natin sacrificial sa gawain ng Panginoon. God will bless you. I hope na magkita-kita po tayo sa mga susunod na panahon. This is Pastor Gab Bueno. God bless po.